Hi mga be! So, nandito na tayo sa Hanoi at lalabas na tayo and itutour ko kayo, very short tour lang dito sa aming hotel. We are staying at Lotosama, recommended by Melba and Rain. Mga be, ang bait ng mga tao, ng mga staff nila. Tapos, hindi talaga dapat to yung room namin. Tapos, nung pinakita sa amin yung room, parang, kaya lang, maganda rin naman. Pero sabi niya, I have an offer. At ito yung street view. So, very sakto na talaga siya. Tapos hindi, ay, sorry, nagbibihis pala si Ernie. Bihis ka ba? Hindi ba? So, ito yung CR. Maganda naman. Maayos naman. Tapos yung bed, 2 beds. Ay, double bed. Kita niyo ba? Tapos yung mga kineso lane dito. Kompleto naman. Meron silang welcome drinks. At ito yung bed. Malawak naman. May TV. At I think this is the best part talaga mga bed. Medyo maulan lang dito sa Hanoi. Kasi may bagyo daw. Pero tingnan nyo naman. Bugs. May balcony. Na ayaw magpabukas. Uy. Pwede tayong umaura dyan bukas ng umaga. Oh. Tapos medyo pag pumunta ka doon, ayoko lang lumabas. Kita yung street ng Hanoi. Ito, initially nga yung room namin 1.9M for 2 nights. Tapos, in-offer niya to 2M. Tapos nung nagko-commit kami ni Arlene, additional 700 para lang maganda yung view. Dahil binigay na sa amin to ng 2M. Gets? Sobrang bait nila. So, ayan, highly recommend. Parang ano lang, 100k. 200 pesos. Okay na din. Yeah. Pero sabi nga niya, medyo maingay daw yung street. Pero hindi naman. Ewan ko lang mamayang gabi. Parang hindi naman to party area. So, yan, gutom na kami kasi 6 hours ang biyahe nga from Sapa. At, yun, ang first stop namin ay kakain kami dun sa kung saan kumain si Anthony Bourdain as a fan. Dumagay na sa tahimik. Hi mga be! So yun nga, karating lang namin dito sa Hanoi at ang lakas ng ulan after namin kumain dun sa kung saan kumain si Obama at saka si ang pangalan nun? Sorry, idol ko pa naman yun si Anthony Bourdain. Masarap mga be. Tapos ang unique kasi parang yun lang talaga yung ano nila, binibenta nila na meal, isang klase lang yung buncha na may sabaw and ang sarap. Okay, ano naman siya, the hype is real and very mura lang naman. Tapos wala kami mapuntahan, supposedly sa Uniqlo, pero parang may Uniqlo naman sa Pilipinas. So naisip namin parang hindi na rin namin intindihin later or book tomorrow sa mga susunod na araw yung mga pasalubong. Ay bumili na kami ng mga pasalubong sa Lotte Mart. So yun yung recommended na bilihan ng mga groceries, food items na pang pasalubong. Ang ganda ko, kahit na lumabas kami. So, kung tatanong nyo pala yung mga hikaw ko, ano lang yan, fake lang yan sa Shein. So, papakita ko yung mga, actually, nag-search ako sa TikTok na must buy in Lotte Mart. Tapos, parang may isang post na, nandun lahat nung parang recommended niyang bilhin. So, parang ginaya ko na rin yung iba dun. At very mura lang dun. Bumila ka ng mga noodles. Actually, ang dami ko noodles na binili. Ito pa. So, bala ko dito yung iba, papamigay yung iba sa bahay, stock, ganyan, sa apartment. Ang daming klase ng coffee, pero ito yung nakita namin na medyo mura. Marami din doon patikiman ng coffee. So, hinahinay lang kung gabi na baka hindi na kayo makatulog. So, ito yung napili ko, coconut coffee. Ang daming klase, kayo na lang bahala. Papatikim naman nila sa inyo. Ako naman, medyo yung pinakamura yung binili ko. As a tipidity. Yan, snacks. Ito masarap daw, parang nagaraya sa Philippines. Ito, dati may nagpasalubong na sa akin. Langka ata to. Yeah, jackfruit chips na parang dried, freeze-dried. Itong Legend na coffee, very famous, na pinapasalubong here in Vietnam. Siguro mga 120 plus lang to. Tapos, 12 pieces na. Coffee biscuit. Ito, dahil buy one, take one siya. Parang fruit juice siya.
guava juice. Nakatikim kasi kami ng mga juices dito. Actually, hype dito yung mga sa Hanoi, yung mga coffee. Pero ang sarap din ng mga fruit juices and teas nila. Pag kunyari hapon na kayo pumunta sa mga coffee shop, okay din yung mga tsaa sa mga fruit juices. Ito, 3 flavors. Basta. And the other bag, ito, grabe, nabudol kami dito sa parang terminal papuntang Sapa, 80k yung benta nila, 160 pesos. 20k lang pala to. Kakainin ko to. Ang sarap niya, Lay's na nori flavor. Tapos, different kinds of noodles. Ano nyo ba, ang mura ng noodles? Parang ito, 6 pesos lang. So, pang pamigay, pwedeng pa, sa bahay, di ba? Ang dami kong biniling opa. Bili din ako ng chocolate. Ito, masarap daw, mango chocolate. Ito, pinatikim din. Delikado yung mga patikim doon. Lychee juice, masarap. Ito, syempre, can't go home without a matcha. Kung ano lang yung pinaka-cute. Blendy. Parang okay naman. And, puro mga noodles na lang ito mga be. Sari-sari mga pho, ganyan. Yan. May isa lang akong skincare item na binili. Itong Biore na pink milk kinesolene. Pag ayoko mag-foundation, ganyan. May nag-recommend na nito. Tapos nakakita ko doon sa sale pa. Puro mga 200 pesos to. Yun lang mga be. Sana wala na ako masyadong mabili kasi 20 kg lang yung bagahe ko. Hindi ko alam kung kakasya to. And medyo mabalki kasi puro mga kahon. So, di ko alam pag talagang hindi kaya tatanggalin ko na sa kahon yung mga ganito. And yeah, tomorrow medyo jam-pack supposedly. Pero bakit? Pero dahil umuulan, baka mabawasan yung mga pupuntahan natin. Baka tambay-tambay na lang kami sa coffee shop. Ganyan. Yun, sayang. Pero pwede naman bumalik. Ang ganda ng Hanoi. Ang mura sa Vietnam pa. Tapos, itong mga pinamili ko, be. Siguro kung sa Pilipinas to 5K na to, 2K lang. Around 2K, 880K dong. So, yun lang. See you tomorrow. Sana makagala-gala. At tingnan natin ang weather for today's video. Parang hindi tayo... Ay, ano ba yan? Parang hindi tayo pinapayagang gumala, ate. Wala na. Wait lang, may moisture. Not this way. Hi mga be! Good morning! Wow, it's our first full day here in Hanoi. Medyo nakaikot na kami kahapon pero yun nga umuulan. At for today's video ay talagang dapat aalis kami ng earlier. Ang lakas pa rin ang ulan pero ngayon medyo tumila na. Hopefully, ba't nagnakunod? Ay tuloy-tuloy na yung maayos na panahon. At yun, kung ganito talaga tinadhana, balik na lang tayo ng Hanoi. Wow! Pero hindi, ang dahil pera, yaman. So, for today's video, ang plan lang namin ay kumain, mag-ikot-ikot sana, yung hindi masyadong mababasa. And plan namin sana mag-Train Street na kasi supposedly kahapon yun. Saka yung Mega World Kinesolene. Ang ganda pa naman ng outfit namin for today. Oh, chef lang. At yun, ano ba? Kain yung mga recommend. Alam nyo, nakaka-overwhelm kasi sobrang daming recommended na kainan, coffee shops. Parang kulang ang 2 araw. So, may 2 full days kami dito. Kaya siningit na namin kagabi yung namili kami sa Lotte Mart. Namsan Tower. Para at least hindi namin na-inisipin na medyo malayo pala siya dito sa Old Quarter. Kaya ginawa na yun. So, yun. Sana din ma-push namin. Meron kasi kami binook na hop on, hop off, hop in, hop out na bus. So, yun yung nagtutour ka na nasa taas ka ng bus. Paano magtutour na maulanan? Gets? So, medyo tumitila na nga siya. Pwede namin din siyang gawin mamayang hapon. Kung sakali. Pero kung talagang umuulan, sabi naman daw, merong mga nakasuot. Nakita ko siya actually kagahapon. May dumaan na nakasumbrero naman sila, saka nakakapote. So, ganun. Ang outfit hindi masyadong maya-aura. Charis. So, yun lang mga be. Tara, try kong i-vlog ang mga ganap. Alam nyo, nalilito talaga ako kung mag-YouTube ako, mag-reels ba ako, ganun. As a content creator. Kung ano yung... So, I think, itong clips na to, very few clips. So, more on daldal. Gets? Yun lang. Just been here. Nung nilinis mo, no? Kulit. Hindi na maganda. Parang nalansa ka.
our second cafe for today. And wala maulan talaga. Pero kayang i-walk-walk ganyan. Pero hindi siya yung parang magtatagal ka sa labas. Sorry, rinig ba? Hindi sila yun. So, ang goal lagi namin makahanap ng coffee shop na matatampayan, ganyan. So, ayun, nakita namin tong 9981 Cafe sa tabi lang ng Joseph Cathedral. Ang ganda niya. Maganda ako sa kanya. The aesthetic is real. The vibes is giving. Sobrang ganda niya. Hindi naghahalong day sila. 3 days lang sila kung totoo. Ano pa kami? Sugar Parang na tayo nakalabas. We are still waiting for the train. Ang taga. 1 and ano na kami dito? 1 hour and 30 minutes. 10 minutes na lang. Basang-basa na ang mga bed. Dapat ang reaction video na. Ito na nga mga be, kakarating lang namin sa hotel. Nabudol kami ng taxi. Kasi galing kami Train Street, so yun yung nakita niyo yung video before this, na nakakatakot pala yun in person at natakot ako para sa camera ko. At ang tagal namin nag-antay doon, mga siguro 1 hour and 40 minutes, ganun katagal. And parang ang gulo-gulo niya, tapos ang dami namin practice, ganyan-ganyan, tapos sa dulo, kung ano na, kung paano na lang. Kasi nakakapanik siya, te. Tapos sobrang saglit lang niya, 1 minute. Anyway, di ang lakas nga ng ulan bigla, nung pauwi na, tapos pupunta sana kami ng Uniqlo na ilang gabi na rin namin pinopostpone. And then, sabi namin, uwi na lang muna tayo, ganyan. Tapos, ano lang, actually, wala pang 1 kilometer, di ba? Papunta dito sa hotel, 0.8 pa lang, 0.8 lang. Tapos parang, wala kami mabook na Grab. Biglang may nag-offer na taxi, Grab taxi daw siya, so meter, hindi sakay naman kami. Ito pa, manyak pa. Pagpasok pa lang, parang Philippines, tapos iba lang pagtingin niya kay Arlene habang nagdadrive siya. Yung perfume eh. Mamaya, silip na yun, te, sa'yo. May asawa siya. Baka lang makalimutan natin, may asawa na yan. Lagi niya nire-remind din, te, may asawa na ko, te, alam ko naman. Tapos sabi pa, nag-Google Translate, ganun kasi yung kalakaran dito ng mga taxi, yung nag-Google Translate. Sabi niya, your perfume smells good, no? Tapos may isa pa na the storm. Basta nakikipag-kineso lane siya. Tapos nung una, parang mga 40 pa lang yung meter. Biglang nung malapit na kami, naging 240.
K-dong. Ibig sabihin, mga 500 pesos yun. Eh, kung nag-antay kami ng Grab, mga 70 K-dong lang, gets? Mga 140 lang. Gets? Tapos parang, ang manyak patingin pa talaga ng tingin din kay Arlene nung pababa. Alam kong sisipatin niya kasi nakaskirt to. Wag mo na lang to panoorin, Dariel. Baka Naisip ko kasi, baka maano si Dariel. Baka hindi ka napayagan mag-try. Hindi wag mo sasabihin yung Dariel, baka hindi mo na to ipasama sa akin. Pinotektahan ko siya. Ang ginawa ko, tinakip ko yung mga bag. Manyak ang puta, tas budol pa. So mga be, ingat kayo din sa mga budolero taxi. Mag-grab na lang talaga, mag-antay na lang ng grab. Parang Pilipinas din naman. So yun, lalabas uli kami kasi yun nga, supposedly kakain kami. And yun, kakain kami. Supposedly kakain na lang kami dito na malapit sa labas. So yun lang. Check na, ang pinakamahirap ang pag-e-empack. Mamayang 2:30 AM pa yung flight or bukas. So, kailangan na namin mag-check out mga arang. Hindi pa tayo mayaman enough para iwan tong mga freebie ng kot. It's our last full day here in Hanoi, Vietnam. Ganun na ako magsalita. Hindi naman resist. Nandito kami sa Cafe Jiang, yung famous egg coffee. Although, we already tried egg coffee na in several coffee shops. Pero ito ata yung parang we pay now. We pay now. We pay later. So, pay later. Pay later. Pwede bang i-add pay later? Ito talaga yung famous egg coffee. So, I will show you my other platform later. So, yeah, ang mga plans namin, last minute shopping, na-try kung may mga mabibili pa. And kahit siksika na talaga ang maleta natin. Alam mo yung may weight pa naman, meron pang baggage, pero ang tawag ba ito? Excess. Kasi yung weight niya, pero kasi dahil puro mga nasa box na mga magagaan naman, sumikip agad yung baga. Wala. Nagtatago nga eh. Baka sangkot siya sa mga blood control project. Just living the life like an influencer here in Hanoi. Pero ang mga magulang namin ay hindi mga contractor at politician. Kailangan muna natin itong... Politician yung tatay. Ay, politician yung tatay ko kasi kagawad siya ng barangay. Yung flood control project namin sa barangay. Hindi na siya kagawad niya. Wala kasi. Pero pwede yung mahapon. Pwede pa yun. Sabi, kaya pala ganun yung lifestyle niya. Anak ng politician. Mali ako mapa-private kasi may expose ang lavish. Kaya naman yung mga lavish lifestyle. Tuk-tuk experience. Tapos sabi ni Kuya, makatawad nga kayo dyan. Tapos makatuk-tuk experience. Tuk matawag dito. Hindi ko alam. Ganda-ganda ng Hanoi. As in, parang babalik ako. Ikaw, parang, so we're talking about kung babalik pa kami dito sa Hanoi. Ako, yes. Parang ang dami pang pwedeng puntahan at pwedeng gawin. And parang ang ano niya, Ang romantic place. sa mga puno-puno. Sa mga coffee shops na date-date kayo. So, to my future, na until na wala pa rin, nakailang. Baka naman. Nakailang ko sige. Sige. Yesu! Yesu. Huwag ka nga man. Huwag mo na
i-reveal. Ayun, yun nga, ang sabi nga namin ay babalik. Ay, ito na pala. Hindi mo na-vlog. Oh. Okay. Okay. O, di ba? Greece, tapos Tokyo. Tingrap. Ano bang mga nangyari? Banh mi, nag-egg coffee, nag-Dolce One Market. Background song. Baka ano ko yung monetize. Baka monetize lang ito. Ba demonetize? Oo. Bakit hindi naman sa'yo? Hindi ba? So yun, patugtog niya yung Hello Vietnam na nalaman namin ang title. Na yun yung paulit-ulit na tinutugtog sa Vietnam. sa bus, yung sightseeing, happy and half off. Tapos ano ba? Next, yun nagtambi yung Michelin Star Restaurant. Okay naman. Maganda yung restaurant, pero hindi siya yung sobrang wow. Masarap yung pagkain, pero Parang upgraded version ng ano. ng adobo. Yung sinasabi And humba. Yung sinasabi nila. Caramelized. Yung sabi nila yun yung star of the show. Yun yung star of the show nila, yung parang caramelized pork na kung iisipin mo, parang adobo or humba lang siya na mix, gano'n. Pero masarap naman. Hindi ko naman sabihin hindi masarap, Pero pero nga yung parang may leche. parang, oo, parang may cake siya ng leche plan. Ganun, kasi nga caramelized. Mas nagustuhan ko yung salad, masarap yung salad nila. And after namin sa Tambi, ngayon pa lang mga be, Independence Day kay Neso Lane. So, apakadaming tao, ang hirap maglakad, ang hirap magtawid-tawid, ang hirap mag-book ng Grab kasi daming nakasarang daan, ganyan. So, medyo na-stress kami. Medyo lang naman. Tapos pumunta kami sa Uniqlo. Where's the Uniqlo? Ako nakabili lang na sale na shirt na normal. Pero ang habol ko lang talaga ay ang the bag. Charis. Yung mga ano nila, Vietnam shirts, hindi ko masyadong bet. Sakto lang. Yung mga design. Tapos parang di worth it for 800 pesos. For me lang naman yun as a person. And lastly, nag-book na kami ng hair spa. Waiting na lang kami for the hair spa. Viral hair spa din siya dito sa Hanoi. Para mamayang gabi, diretso na kami yung flight namin. So maganda na yung hair namin. Maganda ba yung hair? Malinis na. Malinis na kasi napakalahat na ng gabok ng Hanoi na ano dyan. Tapos kasama na rin facial siya. So sulit na din. Facial ba yun? Mm-mm. Parang 600,000 dong kaming dalawa. 1, 2, mga 600. Tama no? Kami, 300 dong. 350 dong. 350 dong kami. 50 daw. 350k. Yun. Okay natin. Nabudol nga kami kagabi ng 250k. Hindi pa rin kami makalipod doon. So yun, nag-aantay na lang kami dito. Nag-grab bike tayo. First time namin mag-grab bike kasi nga na-stress. Okay naman maglakad. Ako ay okay naman maglakad. Pero kasi ang daming obstacles. So yun, sabi ko, mag-grab bike na lang tayo. Okay naman siya, tapos ang mura lang. Okay din pala kung solo trip kayo, mag-grab bike na lang kayo. Or kung gusto nyo mag-iwalay kayo. Nasa 40 pesos. Pero oo, ang mura be. Ang angkas na, parang minimum 80. Ganyan. Tapos nandito na kami sa Once Cafe. Nadaanan lang namin to everyday.
Tapos malapit siya sa hotel, malapit lang sa spa, as in magkakatabi lang. So yun, dito na lang kami ikot-ikot for today's video. Comment lang. Comment lang dito. Ang dami pa ka namin parang hindi nabili, ganun. May mga pasalubong na ganyan. Pero okay na din. So yun, sana panoorin nyo to. Sana panoorin nyo to sa mga maghahanay dyan. Tapos tatry ko mag-vlog mamaya sa Nonla Healing Spa. Sana ma-heal. Ma-heal! Charis. So ito na nga mga be. Sorry, limiman na kami dito, no? Kasi inaantay namin yung pulang-pula kasi. Parang pula mo. Inaantay namin yung appointment namin sa spa. So kanina sa Tambi, di kinukuha ni Kuya yung order, ni Kuya Vietnamese yung order. Tapos parang sabi ko pala, 2 steam rice. Sabi niya, 2 steam rice is, too big. Anong ganon? Takin hirap. Nakalimutan ko yung sinabi niya. Mababash ka sa English Ay, mo. sorry. Parang, big servings, yung steam rice daw. 1 is enough, ma'am. Gumanon si Kuya. Parang something like that. 1 is enough, ma'am. So sabi niya, ano ba yung inulit niya? Nagsasalpo sabi niya, ma'am. sabi ko, di. Tapos, tawa-nawa ko. Tapos hindi niya napansin na inulit niya yung meow. Ay, ate, parang na ano. Yun, kaya natawa ako, te. Inside joke lang natin yun. Inside joke namin yun kasi si Arlie nung college kami. Parang umorder kami sa parang street food, kineso. Dito na natin, baka sabihin ni ate, sinasabi ko siya. Wait lang na ulit. Parang kumain kami sa, saan nga na kumain, te? Sa... Yung may barbecue. Oo, may barbecue. Salted egg. Tapos parang tinanong mo siya, ano pong drinks niyo? Libreng drinks. Sabi ko, ano pong available? Peps. At sabi niya, Royal at saka Pepsi. Sabi niya talaga, sabi ni Kuya, Royal at saka Pepsi. Sabi niya, ano? Sabi ko, Sabi mo, sa akin po Royal. Ikaw ay sabi niya, Pepsi. Parang ganun. Yun yung, nasa Michelin star, Kineso Lane restaurant kami. Upgraded version. Meow. Sabi niya, meow. Inulit niya. Si Kuya tawan-tawa din. Kasi sabi niya, sorry siya ng sorry. Sabi niya, it's okay. Meow. Yun lang. Pagod na kami, ti. Sa totoong buhay lang. Na-start yung buhok ko, babe. Kaya nga, grabe, kakagaling lang namin na Nonla, yung healing spa. Mga be, kumpara nyo, yung kaninang buhok namin. Sobrang daming ginawa. So, wala na kaming make-up. Ang una, buburahin yung mga kineso, kung ano-anong ginawa sa face. Ang tagal nun. Lahat-lahat sa face, ganyan-ganyan. Tapos, hair, back, neck, my hair, my back, my Neck. pati likod, minasahe, sinabon. Iniskara. In-scrub yung ulo. Parang Di may machine pang gumanon. Di naguka. May mga pinukpok na ganyan. Pinukpok. Tapos parang bawat ng anit mo, kunod-kod. Ang sarap, no? Yun yung first time na yung naligo ako na give, naligo. As in. Sarap. So, nandito na kami sa hotel. At yun, papunta na kami ng airport. Hindi namin Yun, alam gagawin. Hindi na namin alam gagawin. Pero grabe yun. Highly. Super yung pagka-highly ko. May ganun ba sa Pilipinas? Comment down below. Meron ba? Ang Tapos, pa doon, ilalagay lang ng gamot. puro mga afam ang mga nandun. Tapos magiging ang baho ng hair mo after. Yung amoy gamot na gamot. Grabe. Gusto ko naman. Alam niyo yung hinawakan ko yung buho ko. Parang Ano pala? sobrang soft. Ang bango pa nung mga pinaglalagay nila. Sabi ko, mamamatay. Ano medyo sabi ko, mamamatay yata ang buho ko din kung ano-ano nilalagay. Herbal naman. Sobrang highly recommended. Napanood ko lang din yun. Afam ang nag-vlog nun. Tapos yung healings pa, puro Afam. Kami lang ang Pinoy. Parang alam ko na may craving ko. Magpa-hairs pa sa... Vietnam. Tapos ganun pala talaga no, kinakayod talaga to. Sabi ko, ganun pala mag-facial wash. Sabi, ano kayang feeling? Ang tagal nun, no? Ang tagal na kinayod kayo. Kaya ako relax. Nakatulog ko doon. Pero alam mo yung inisip ko, ano kayang feeling niya na tayo kinakayod niya ganito? Ang pango. Tapos yung mga nauna sa amin, mga tangos sa akin. Masyarihil. Masyarihil. Kasi yung mga kasama namin, tatangos ng ilo. So yun lang. Tingnan ko kung makapag-vlog pa ako sa airport. Pero grabe. Mo ba? Page mo ba? Hindi, konti. Tingnan ko lang kung ano yung Maganda yung tsura. may patubig. Yung may patubig, may machinery na gano'n. Parang innovation. Yun. Wala na to sa Pinas. Ano ba, Lily, anong plano na? Nagpaplano pa kami kung kain pa ba kami o airport na kasi nga medyo traffic ngayon. Mahirap mag-book ng Grab. Maganda na tayo. Magbihis. Tapos mag-book mo, magpa-airport na tayo. Pwede mo. Oo. Doon na lang tayo kumain. Sige. Tingin mo. Actually, may ano pa ako, 500. MFA?
Baka naman may mga shopping din doon para sa Japan. No, Diyan no yung shopping. mga be. No shopping. As ano, sa Japan kasi dati, di ba bago lumo pumasok eh, nag-shopping-shopping pa kami. Nag-shopping Doon kami nag Eh di pa exchange sa mukha. Ba't si Duterte ang ano nga, leader? Oo kasi te, lahat din nangyari panahon ni Duterte. Kaya nga. Ay mga baby are here at the airport and grabe, napakataksik sa labas. As in, parang bagong rebel. Ang date ngayon ay August 27. Dahil nga may ganap dito sa Hanoi, parang ang daming tao, parang ang daming aalis at ang daming darating. Ganun. Sobrang daming tao sa labas. Bago pa kami makapasok. So yun, take note nyo yung time na ganito na August 27, ganyan. Parang sana. Tapos umokay na yung weather. Nung pagkita namin, ang dami ng bukas na tindahan lalo. Ang saya din sana manood ng parade. Wave ng flag. Yung ano mo? Yung... Kamay pa yeah, so take note nyo yun. Okay din. Wala pala kaming ano. Wala kami make-up day. Pero hindi kami oily. Linis na. Ito na pinakamalinis ko sa Pero ang taba ko. kasi walang foundation. Ito na yung, kasi and then, saka dikit na dikit yung walang volume. Ito na pinakamalinis na state ng hair ko sa face. Talagang kinayo ni ate ng ganun maigi. Tingnan nyo nga kung may blackheads pa. Oh? So yeah. I think I'm gonna post this vlog na. Thank you so much for watching this. Sana isa pa vlog. Sana may mga na-post kayo. Kinesa rin. Gusto ko bumalik dito. Hindi na si Arlene kasama. Sana joke. Para asawa. Dito daw sila magbe-baby mo. Wala pa nga. Paano nag-baby mo? Pwede kasi ano siya, chill lang siya. Yun lang, saka ang dami naming na-miss. Kaso lang, please eh. Ang dami naming mga na-miss dahil na umulan. Pero sakto rin naman. Parang sulit na rin naman. Pero yun nga, may mga ang dami pa dapat makita. Hindi kami nakapag-halong bay, hindi kami nakapag-nindin. Basta para siyang another. Mega world. Mega world. Although mega world kami. So yeah, at sa ano, prices naman, okay naman ako, affordable. Mas mura yung transit here. Pwede mag ano, grab bike. Grab bike, ganyan. Ano pa? Yung mga items. Pero sana, ano na ano, may mix na pili. Pero yung mga ano, clothing, ano, parang same lang sa atin, no? Pati yung Uniqlo, same lang din yung set. Yun lang. Veneer. O, at saka mas, ano, advice ko nga, bumili na kayo sa Sapa, mas mura doon ang mga kasalubong. Alam mo, ang bango ng buhok ko. At magpa-hair spa kayo. Huwag kalimutan magpa-hair. Huwag makalimutan magpa-hair spa. Kahit minsan mo, sana nai-reading nyo kasi ang toxic talaga dito sa airport. Ang laki din ng tax nila. Ano? Kasi kung may mga... Kaya nahawa ako eh, Charis. Hi mga be, so nakita nyo naman, hindi na tayo ayos, wala tayong makeup and all. At lapot pa rin tayo. Lapot! Ibig sabihin, nasa Pilipinas na tayo. So before I finally close this Hanoi Sapa vlog, very raw. Ewan ko lang, sabihin nyo kung nagustuhan nyo tong ganitong type of vlogging kumpara dun sa mga TikTok na super detailed. I think siguro this platform, tama na. This platform is really for my friends and for my future self. Tama na. Yun, for my future self na documented yung mga ganitong ganap. So, actually, kanina pa akong umaga dumating at kakagising-gising ko lang ng mga 5 p.m. Parang 8 to 5 natulog ako. As in, nagpahinga lang. Papasok na uli kasi bukas. At before nga, finally ko, papakita ko yung mga ibang nabili ko aside dun sa pinakita ko, dun sa lote na mga pinag-shopping ko dun. Okay lang ba? Kung mamarapatin nyo lang. Kasi bago ko to ipamigay uli sa mga Otaw Chikels. At siguro ano na din, recommendations saan kayo mas okay bumili. Sa Sapa nga ba o sa Hanoi? Yan talaga yung question. So una ay medyo goal ko na talaga na pagdating ng Sapa or Hanoi, bumili ng waterproof jacket na medyo high quality. Na kahit fake, it's a fake. Sasabihin ko na. At nakita ko to na binibili ng mga afam sa TikTok. And kailangan ko ng medyo high quality jacket, waterproof for my upcoming secret na baka mag-use. So ito,
I got this ito yung hinahanap ko talaga, yung Arc'teryx. Hindi ko alam kung paano sabihin na jacket. Actually, gamit na gamit ko to sa Hanoi kasi di ba ang lakas ng ulan. Tunay nga siyang waterproof. Iba-iba yung presyo. Meron din siya ditong embroidery. Yan. Wala akong picture na suot ko siya. Hindi ko maalala. Pero mga bayan, ano lang siya, simple yung black waterproof jacket. Siguro 400k or 450k dong to. Around 800. Ito na yung pinakamura sa mga pinagtanungan ko. Kasi yung iba, 1M dong, ganyan. So, laging ang ano namin, easy estimate times 2 lagi. Kunyari, 1M dong, 2k yon gets. So, ito mga 450, mga 900, ganun. Pero sobrang worth it na agad kasi ilalagay ko na nga ito sa labahan kasi gamit na gamit namin ito sa Hanoi at inulan kami doon. So, yan, gagamitin ko yan sa mga next hike ko, ganyan. Ano pa ba? Yun yung una-una kong binili sa Sapa. Pero alam nyo, may regret ako na sana doon na lang pala ako namili ng mga things. Like yung mga medyas na imitation siya ng mga brands. Pero ang ganda ng quality. Ito yung isang sample. Nasuot ko na kasi yung isa. Adidas, pang gym, ganyan. Siguro mga lang to, 40 pesos, ganun. So yun, sa mga mag-Hanoi Sapa, lagi kasi sasabihin sa Hanoi na, mahal sa Hanoi, pati yung mga sticker, pati ref magnets. Okay, nagpunta kami na, ito yung nabili ko sa Uniqlo, Hanoi na tayo, more on Hanoi na yung iba kong mga nabili. Basta gulo-gulo, sasabihin ko na lang kung Hanoi o Sapa. Bumili ako, nagpunta ko ni Uniqlo, ay excited ko pa naman kasi ang ganda ng store nila doon, nasa gitna, tapos everything namin nakikita. Hindi ko masyadong bet yung mga shirt na local, yung mga Vietnam, ganyan. So, bumili na lang ako na sale na shirt. Para masabi bumili ko sa Uniqlo. Na normal na sinusuot ko lang to everyday. Pero okay na din. And kapresyo niya ang Pilipinas. 149k dong, mga 300 to. Kapresyo niya sa Pilipinas. So, huwag kayo expect na mas mura sa Vietnam Uniqlo. And nagpunta kami ng Dongsuan Market. So, yung Dongsuan Market, para siyang Divisoria. Kung sa totoong buhay. Para isa siyang sa, may mga kinukuha ko dito. Isa sa mga pinakamalaking market daw sa Hanoi. Yun, ang mas makukumpara ko siya sa DV. Mga nabili ko ito, parang Miu Miu type na. Mahal ko sa Uniqlo nga yung top na may bra. Top na may bra, tama ba yun? Yung may pad na siya, so hindi mo na kailangan magkineme. Ganda. Nakalagay ay, hindi Miu Miu, kundi Nim Nim. And ito mga scarf, parang ito 100 pesos. Kasi medyo fashion natin ngayon yung mga naka-scarf. Ang ganda ng quality. Ito mga papasalubong. Ang daming bags doon. Ang daming mga imitation ng mga brands. Pero ang hinahanap namin talaga yung mga bags na walang nakalagay. Ito siguro mga 400. Pasalubong ko to. Hindi ko muna sasabihin. Mahala na siya. Uy! Ang ganda, no? Pero relatively mahal. Ito isa pang magandang scarf. Ito pa. Yung Vietnam, as in parang ang dami sa kanyang mga fake things. Or I can say plastic ganyan. Kasi kung titignan nyo naman yung mga original na sports gears, laging mga made in Vietnam. Bumila ko ng mga shorts dun sa mga kapatid ko at sa kay Papa. Hindi kami masyado talaga makahanap ng mga pampasalubong kasi kinulan niya kami ng ang hassle. Tapos parang siguro sanayin ako ng card at naubusan din kami ng cash ng dong. Ito binili ko din sa Dongsuan. Ang cute. Poster siya ng pho. Pwede ko lagay dito sa apartment. Yun na. 130k dong. 260. Ano na matumpok? Ano ba ba? Ito may nadaanan lang kaming cutie na bata nagtitinda ng mga tea, chocolate, ng mga tea coffee. Ito lalagay mo lang siya sa tubig. Alam, ang gagawin ko, di ba pinakita ko sa inyo? Or sinabi ko na yun. Na mga, ito for example, isasama ko siya sa coffee, parang ipapackage ko. Bumili ako kanina sa grocery ng parang pouch na gano'n na lang yung pamimigay. Hindi na yung gets isang pack. At least matitikman nila yung ibang variety ng drinks. Puro kasi drinks din to. Ano pa ba binili ko? Ayan, bumili din ako ng mga pampasalubong wallet na mas mura din talaga mga Bisa, Sapa. Ito 4,100 K-dong. So 4,200. Okay na. Mas mura sa Sapa talaga mga be. And this chocolate. Nasa vlog ko to, Aluvia chocolate. Parang mamimili ka ng mga flavor. Bawat isa, ganyan. I-upload ko na lang. Mga 300 pesos. Siyempre, mga magnets. Yung mga magagandang magnets dito sa bahay, yung iba papamigay. Dito sa apartment. Yan. More magnets. To essential oil. Sa Sapa din to. Ay, Sapa talaga is a place. Pero hindi kami masyado nag-shopping nga doon. Mga magnets. Siguro ang range ng magnets, 30 pesos to 40 pesos. Ito medyo mahal. 70k dong. So, mga 140 pala to. Sa fancy pan. Okay lang kasi parang sa fancy pan talaga to binili. Ano pa ba? Yung iba pinakita ko naman na yan, coffee, beans, try natin. Doon din sa same na binahan ko nito.
yes, I guess that's it. Yung medyo konti pinamili ko compare sa Japan, no? At lapot na ako kasi walang electric fan. So, yun lang. Okay, mamili talaga sa Sapa mga be. Pero in terms of mga food, dun kayo sa Lotte Mart. So, yun lang. Talagang officially closing this vlog. And, yeah, it's for my future self na ito yung mga pinagbibili mo. Ito yung mga pinagagawa mo. Hindi kasi tayo anak ng contractor o kaya ng politician na pwede mag-travel. So, balik trabaho, balik ibon. So, yun. Medyo talagang kailangan kung gusto ko ma-enjoy talaga yung mga travel, kailangan ko magtipid dito sa Pilipinas. Guess nyo ba? Kasi medyo magastos din ako pag nandito lang eh. So, yun. Dapat talaga para, although, yeah, I'm grateful for everything naman na na-experience natin. And, sana, syempre, ako lang naman to. Gusto ko sana din madala yung pamilya sa mga ganun lugar. Pero hindi pa afford right now. So, yan, sakto lo. Basta, just believe.